Levitiko, Kabanatang 24. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga banal ni Israel na dalang ka ng langis na dalisay na oliba, na hinalo para sa ilawan, upang laging papagliyabin ang ilawan. Sa labas ng tabing ng kaban ng patutuo sa tabernakulo ng kapisanan, ay aayusing palagi ni Aaron mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon. Siyang palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong lahi. Kanyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandelerong dalisay sa harap ng Panginoon. At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niyan ng 12 munting tinapay, tigda 2 ikasampung bahagi ng 1 epa ang bawat munting tinapay. At ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan, upang ito'y maging paalaala na tinapay, na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa bawat Sabat ay aayusing palagi ang tinapay sa harap ng Panginoon, sa ganang mga anak ni Israel na pinakatipang walang hanggan. At magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak, at kanilang kakanin sa dakong banal, sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa pamamagitan ng palatuntunang walang hanggan. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita ng amay Ehipsyo ay napasa gitna ng mga anak ni Israel, at nagbabag sa gitna ng kampamento ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaki ni Israel. At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan at nilait, at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Silomith, na anak ni Dribi sa lipi ni Dan. At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, dalin mo ang mapaglait sa labas ng kampamento, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo, at pagbatuhanan siya ng buong kapisanan. At sasalitain mo sa mga anak na Israel na iyong sasabihin, sino mang mapanungayaw sa kanyang Diyos ay magpapasan ng kanyang sala. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papataying walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan. Maging tagaibang lupa o maging tubo sa lupain ay papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. At ang manakit ng maluba sa kaninumang tao ay papataying walang pagsala. At ang manakit ng maluba sa isang hayop ay magpapalit, hayop kung hayop. At kung ang sino man ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya ay gayon ang gagawin sa kanya. Bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kanyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. At ang pumatay na isang hayop ay magpapalit, at ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa mga taga-ibang bayan, na gaya ng tubo sa lupain, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, at siya na nanglait ay inilabas nila sa kampamento, at siya'y pinagbatuhanan ng mga bato,
at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Levitiko, Kabanatang 25. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, ay mangingilin ng isang Sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. Datapwat sa 7 taon ay magiging Sabat na takdang kapahingahan sa lupain. Sabat sa Panginoon, huwag mong hasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapon ay huwag mong titipunin. Magiging taong takdang kapahingahan sa lupain. At ang bunga sa Sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo, sa iyo at sa iyong aliping lalaki at babae, at sa iyong aliping upahan, at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa iyo, at sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa iyong lupain ay magiging pagkain ang lahat ng bunga ng mga iyan. At bibilang ka ng 7 Sabat ng taon, makapitong 7 taon, at magiging sa iyo'y mga araw ng 7 Sabat ng mga taon, sa makatuwid bagay 49 na taon. Kung magkagayoy mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog sa 10 araw ng 7 buwan. Sa araw ng pagtubos, patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingilin ninyo ang 50 taon, at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo. At bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang pag-aari, at bawat isa'y babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng jubileo nga sa inyo ang 50 taon. Huwag ninyong hahasikan ni aanihin ang tumubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapon. Sapagkat kapistahan ng jubileo, magiging banal sa inyo, kakanin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa taong ito ng jubileo, ay babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. At kung ikaw ay magbili ng anuman sa iyong kapwa, o bumili ng anuman sa kamay ng iyong kapwa, ay huwag kayong magdadayaan. Ayon sa bilang ng taon, pagkatapos ng jubileo, ay bibilin mo sa iyong kapwa ayon sa bilang ng taon ng pag-aani, ay kaniyang ipagbibili sa iyo. Ayon sa dami ng mga taon, ay daragdagan mo ang halaga niyan, at ayon sa kakauntian ng mga taon, ay babawasan mo ang halaga niyan, sapagkat ganyang bilang ng ani ang kaniyang ipagbibili sa iyo. At huwag kayong magdadayaan, kundi matatakot kayo sa inyong Diyos, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya't inyong tutuparin ang aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at inyong isasagawa, at tatahan kayong tiwasay sa lupain.
at ang lupain ay magbubunga at kakain kayo hanggang sa mabusog at tatahan kayong tiwasay doon. At kung sasabihin ninyo, anong aming kakanin sa 7 taon? Narito, hindi kami maghasik ni magtitipon ng aming mga bunga. At aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo sa 6 na taon, at magbubunga ng kasya sa 3 taon. At maghahasik kayo sa 8 taon, at kakain kayo ng dating kinamalig na mga bunga hanggang sa 9 na taon. Hanggang sa dumating ang pagbubunga ng 8 ay kakain kayo ng dating kinamalig. At ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. At sa buong lupain na iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pangtubos sa lupain. Kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paroroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. At kung ang taong yaon ay walang manunubos at siya ay yumaman at nakasumpong ng kasapatan upang matubos yaon, ay kaniyang bilangin ang mga taon pagkatapos na kaniyang naipagbili, at isasauli ang labis sa taong kanyang pinagbilhan, at babalik siya sa kanyang pag-aari. Ngunit kung siya'y walang kasapatan upang maibalik niya sa kanya, ang ipinagbili ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng jubileo, at sa jubileo ay maalis sa kapangyarihan niyaon, at ang may-ari ay babalik sa kanyang pag-aari. At kung ang isang tao ay magbili ng bahay na tahanan sa nakukutaang bayan, ay matutubos niya sa loob ng 1 buong taon pagkatapos na maipagbili, sapagkat 1 buong taon ang kanyang matwid ng pagtubos. At kung hindi matubos sa loob ng 1 buong taon, ang bahay na nasa nakukutaang bayan ay lalagi magpakailanman na pag-aari niya ang bumili sa buong panahon ng kanyang lahi, hindi maalis sa kanya sa jubileo. Ngunit ang mga bahay sa mga nayon na walang kuta sa palibot ay aariing para ng sa mga bukirin sa lupain. Kanilang matutubos at sa jubileo ay magsisialis. Kailan may sa mga bayan na mga Levita, kailan may maaring matubos ng mga Levita ang mga bahay sa mga bayan ng kanilang pag-aari. At kung ang isa sa mga Levita ay tumubos, ang bahay na ipinagbili at ang bayang kanyang pag-aari ay maalis sa jubileo, sapagkat ang mga bahay sa mga bayan ng mga Levita ay kanilang pag-aari sa gitna ng mga anak ni Israel. Dadapwat ang mga bukid sa palibot ng mga bayan nila ay hindi may pagbibili, sapagkat pag-aari nila magpakailanman. At kung maghirap ang iyong kapatid at manglupaypay sa iyong siping, ay iyo siyang aalalayan na patutuloyin mo na manunuluyan sa iyong parang taga-ibang bayan at nakikipamayan. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang, kundi matakot ka sa iyong Diyos. Patuloyin mo ang iyong kapatid. Ang iyong salapi ay huwag mong ibibigay sa kanya na may patubo, ni ibibigay mo sa kanya na may pakinabang ang iyong pagkain. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, na inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto, upang ibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan,
at ako'y magiging inyong Diyos. At kung ang iyong kapatid na kasama mo ay maghirap at pabili siya sa iyo, ay huwag mo siyang papaglingkuring parang alipin. Ipalalagay mo siyang parang lingkod na upahan at parang nakikipamayan. Hanggang sa taon ng jubileo ay maglilingkod siya sa iyo. Kung magkagayoy aalis siya sa iyo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya at babalik sa kanyang sariling sangbahayan at babalik sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Sapagkat sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sila'y hindi may pagbibiling parang mga alipin. Huwag kang papang Panginoon sa kanya na may kabagsikan, kundi ikaw ay matatakot sa iyong Diyos. At tungkol sa iyong mga aliping lalaki at babae na magkakaroon ka sa mga bansang nasa palibot ninyo, ay makabibili kayo sa kanila ng mga aliping lalaki at babae. Saka sa mga anak ng mga taga-ibang lupa na nakikipamayan sa inyo, sa mga ito'y makabibili kayo at sa kanilang mga sangbahayan na nasa inyo na mga pinanganak nila sa inyong lupain at magiging inyong pag-aari. At inyong iiwang pinakapamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo na pinakapag-aari. Sa mga iyan kukuha kayo ng inyong mga alipin magpakailanman. Ngunit sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel ay huwag kayong magpapanginoon na may kabagsikan. At kung ang taga-ibang lupa o ang nakikipamayan na kasama mo ay yumaman, at ang iyong kapatid ay maghirap sa siping niya at pabili sa taga-ibang bayan o nakikipamayan sa iyo o sa sinumang kasangbahay ng taga-ibang lupa, pagkatapos na siya'y may pagbili ay kanyang matutubos. Isa sa kaniyang mga kapatid ay makatutubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatutubos sa kanya, o sino mang kamag-anak na malapit niya sa kaniyang sangbahayan ay makatutubos sa kanya. O kung yumaman siya ay makatutubos siya sa kanyang sarili. At kanyang bibilangan yaong bumili sa kanya mula sa taong bilin siya hanggang sa taon ng jubileo. At ang halaga ng pagkabili sa kanya ay magiging ayon sa bilang ng mga taon. At gagawin ka sa kanya ay ayon sa panahon ng isang lingkod na upahan. Kung maraming taon pa ang kulang niya ayon sa dami ng mga iyan, ay isasauli ang halaga ng kanyang pagkatubos sa kanya na salaping sa kanya'y ibinili. At kung kaunti ang mga taong nagkukulang hanggang sa taon ng jubileo, ay ibibilang sa kanya ayon sa kanyang mga taon na nagkukulang, ay isasauli ang halaga ng kanyang katubusan. At kung paano ang alilang may bayad sa taon-taon, ay gayon matitira sa kanila. Siya'y huwag papanginoon sa kanya na may kabagsikan sa iyong paningin. At kung hindi siya tubusin sa mga parang ito, ay aalis siya sa taon ng jubileo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya. Sapagkat sa akin ang mga anak ni Israel ay mga lingkod. Sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos.